Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Merong isang lalaki na gumawa ng kanyang ubasan at ito ay talagang kanyang inayos. Ang ubasan ay isang taniman ng mga ubas. Ang ubas ay grapes. Talagang inayos niya ang paggawa upang maalagaan ang kanyang mga grapes na itatanim. Nilagay niya ito ng tower upang merong magbabantay araw at gabi. Pinalibutan niya ito ng mga pader upang walang makapasok. Hindi basta-basta makapasok ang mga mababangis na hayop at kung sino mga taong pwedeng magnakaw. At talagang inayos niya ito. Binigyan niya sapat na mga materyales ang kanyang mga tauhan upang maging maganda ang kanyang ubasan. Sabi ng may-ari, ako muna ay aalis, pupunta sa malayong lugar at kayo ang bahala dito. Ayusin nyo ang inyong pagtatanim, alagaan nyo ng maigi ang aking ubasan, at kapag ito ay nagbunga, babalik ako. At yun na nga, iniwan ito ng may-ari sa kanyang mga tauhan at ang may-ari ay umalis. Tapos at makalipas ang napakaraming mga araw, buwan, taon, ang ubasan na ay okay na, ayos na, tumubo na, maganda na. At sabi ng may-ari sa isa sa kanyang mga alipin, pumunta ka doon sa aking ubasan at kumuha ka na ng mga bunga nito. Pumunta ang kanyang alipin upang kumuha ng bunga, upang sundin ng kanyang master. Ngunit nakakalungkot, bumalik ang katulong na ito nung may-ari, nasugatan. Bakit? Dahil nung pumunta siya doon sa mga nag-aalaga ng ubasan ng may-ari, hindi siya binigyan, bagkus ay sinaktan. At ginawa nung may-ari ay nagpadala ulit siya ng ibang alipin upang kumuha ng bunga ng kanyang ubasan. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga pinagkatiwala ng may-ari na yun. Sinaktan, binugbog, pinalo, at hindi binigyan ng bunga. At yung iba naman ay nagpadala na naman yung may-ari. At ang ginawa nila, hindi na lang nila basta binugbog, sinaktan, pinatay pa nila sapagkat ayaw nila bigyan yung may-ari ng bunga ng ubasan. Kaya sabi ng may-ari, ipapadala ko na lang ang aking anak. Itong anak ko na lang aking ipapadala, baka sakaling rerespetuhin nila upang makakuha na ako ng bunga mula sa aking ubasan. Ngunit alam nyo kung anong ginawa nila? Sabi ng mga pinagkatiwalaan ng may-ari na alagaan ng ubasan, sabi ng mga katiwala, ito na ang kanyang anak, patayin na natin ito sapagkat ito yung anak ng may-ari, ito yung magmamana ng kanyang lupain, ang kanyang ubasan, patayin na natin upang ang ubasan na ito ay mapasa atin. Sa palagay nyo ba, ito ba ay nagustuhan ng Panginoon? Ito kaya ay nagustuhan ng may-ari? Syempre hindi. At mas lalong Panginoon, hindi niya gusto ang ganitong pag-uugali. Kaya nga, meron tayong mga magulang na ngayon inaalagaan tayo, pinapag-aral, binibigyan ng baon. Huwag sana isang araw na kakalimutan natin sila. Isang araw, darating sa punto na sila na itatanda, hindi na nila kayang magtrabaho. Huwag sana isang araw na kapag tayo na ang mayaman, tayo na yung mas matalino sa ating mga magulang, ay kakalimutan na natin sila.
hindi na natin sila alagaan, papabayaan na natin sila. Katulad nitong mga tao na ito, hindi naman sa kanila ang ubasan, ngunit dahil sila ang naroon, hindi nila binigyan yung may-ari. Humihingi yung may-ari ng bunga, ngunit ayaw nilang bigyan kahit hindi naman ito sa kanila. Ganoon din sa atin. Isang araw, kung ngayon ay tayo ay binibigyan ng ating mga magulang, dapat isang araw tayo na rin ang magbibigay sa kanila. At higit sa lahat, sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Binibigyan tayo ng Panginoon ng oras, ng hininga. Ginigising niya tayo, pinapatulog niya tayo. Kaya huwag nating kakalimutan na magpasalamat din sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan na pumunta sa church upang mag-aral ng salita ng Diyos. Upang sa ganoon ay mas lalong matuwa ang Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo maging katulad ng mga pinagkatiwalaan ng mga tao na ito sa ubasan ng may-ari, totoong may-ari. Bagkus ay dapat ibalik natin yung bunga sa Panginoon. Ibalik natin ang ating pag-ibig, ang ating oras, ibigay natin